Identify and differentiate between useful and harmful materials through analyzing information provided in labels. Draw and present a visual representation of household materials, labeling them as either useful or harmful, and appreciate the importance of reading and understanding labels for their safety and well-being through reflection on real-life scenarios. Okay, but as we begin our lesson today, let us give the definition of the first word that is on the label, that is label. So, label contains information about the product on its container, packaging, or in the product itself. So, like this. For example, this alcohol, it has labels. So, do you have any idea what are the labels of the products? No. So, let us dig deeper. So, label also contains warning signs. So, sino ang nakita na nito sa mga produkto? Tayong lahat, no? Merong warning signs, storage, at precautions, at iba pa. Katulad lang ng ito. Ano ito? Ano kaya sa tingin ninyo ang produkto niyan? Effervescent oil. Ang effervescent oil ay mayroong indications. Ang indications ay isang label. So, ang effervescent oil o ang produktong ito ay may label. At ito ang indications, storage condition, manufacturing date, at expiration date. Lahat naman tayo siguro ay nakikita na nito. Hindi ba mga bata? Yes, teacher. Ngayon naman ay bigyan natin ng definition ang expiration date. So, ano nga ba ang expiration date? It refers to the last day, month, and year a food or medicine, oil should be eaten or product should be used before it becomes fruited, damaged, or ineffective. So, question mga bata, ano kaya mangyayari kung hindi natin titignan ang expiration date ng isang produkto? Ano kaya mangyayari? Sisira ang ating kalusugan. Tama, masisira ang ating kalusugan. So, ang expiration date ay makikita natin sa unang bahagi or sa likod ng bahagi ng isang produkto. At ito ay maliit lamang. Kaya naman, tignan natin na maigi ang expiration date ng isang produkto. Kung hindi kaya sa pagbili natin ay uunahin natin hanapin ang expiration date ng isang produkto. Maliwanag ba mga bata? Yes, teacher. Magaling. Ngayon naman ay ang magbasa mga bata. Manufacturing date. It refers to the date the product was produced. Tama. Ang manufacture date ay kung kailan na-produce ang isang produkto. At ito ay mayroong petsa. Katulad lamang nito. Ito ay na-produce noong September 2024. At mag-expire naman ito sa September 2029. So, ganyan lang ang manufacture date. At para sa inyong karagdagang impormasyon mga bata, ang manufacture date at expiration date ay nagsasama lang sa label ng isang produkto. Yan naman, kung may manufacture date, meron namang storage condition ang isang produkto. At ito ay isang parte rin ng label. So storage condition refers to the condition specified for storing the product. Ang storage condition ay kung saan o paano mo ilalagay ang isang produkto.
Indication naman ay used to describe the effect on the patient of a particular drug or topical point. So ang indication mga bata, dito natin nalalaman kung para saan ang produkto ito. Para ba sa, halimbawa, sa efficacy point, ito ay para sa mga may sakit sa likuran, o di kaya ay sa mga masasakit ang tiyan, kung na medium lang yung kasakitan, hindi kagaya sa iba na pumunta na sa or isugod na sa hospital. Sa education, dito natin nakikita kung para saan ba talaga ang isang produkto. At ang direction of use. Magibasa mga bata. It's an explanation of the main directions on how a product must be handled. Tama. Ang direction of use ay dito nakalagay kung paano nga natin gamitin ang isang produkto bago natin i-apply sa ating katawan o kaya sa ating mga kamay. At ngayon mga bata ay magre-review ako kung may natutunan ba kayo sa ating unang tinalakay. Ano-ano nga ba ang mga level ng isang produkto? Ito ay ang Expiration date, manufacture date, storage condition, indication, and direction of use. tama. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang pakibasa. Safety warning signs. So, ano nga ba ang safety warning signs? Bago yan ay may ipapakita muna akong mga symbol or symbol in English. Pamilyar ba kayo sa mga simbolong ito, mga bata? Opo, teacher. Magaling. So, ito ay safety precautionary measures in handling potentially harmful materials. So, household product must be properly used, stored, and disposed. We use them according to their intended purpose. And always read the product label before using any product. So, dapat talaga natin tignan ang mga label or mga properly used ng isang produkto bago natin gamitin. So, sa unang symbol naman dito sa warning signs, ito ay ang halal food. Ito ay halal food. Sino nakakita na nito? Tama, sa mga pagkain. So, ano nga ba ang halal food? Pakibasa, mga bata. Product is certified as safe for consumption. So, ang halal food ay nakikita natin sa mga pagkain. Kung ano nga ba ang halal food ay nakikita natin sa mga pagkain. Kung safe ba ito natin kainin kung wala ba itong cause of allergies sa ating mga katawan or di kaya ay mga pagkain nakakahilo sa ating katawan. Ang halimbawa ng halal food ay itong oatmeal. Narito ito sa harapan ng pagkain. Ang halal food ay isang warning signs para sa isang Islamic na ang halimbawa ng halal food ay itong oatmeal. Ang oatmeal na ito ay kasali sa permissible according to Islamic dietary laws kung saan ang produktong ito ay pwede sa mga Muslim kaya sa iba pang klaseng tao na hindi kumakain ng mga karne or yung mga tao may maraming bawal sa mga pagkain na hindi katulad sa atin na kahit anong pagkain na ang ating kinakain except lang sa mga insekto o di kaya
in the product that may cause allergy. Tama. Katulad nito. Ito ay isang label sa isang produkto kung saan nakasulat dito ang mga ingredients na maaari makakos sa atin ng mga allergies. At nagbibigay sila ng warning kung tayo ba ay may mga symptoms ng isang allergy ay maaari tayong mag-stop na gumamit sa produkto. Makikita rin natin ang mga ito sa mga produkto katulad ng soybeans. So, lahat naman tayo ay nakakita na. So, lahat naman tayo ay nakakita na ng food allergen warning. So, ang pangatlo naman ay recyclable. Ano nga ba ang recyclable? Products can be recycled. Katulad ng plastic o water bottle na ito. Ito ay maaaring gawin natin kapag ito ay recycle natin. Ito ay magiging mga parol, tama. O di kaya mga flower base. Kaya sa mga karamihan sa ating barangay ay imbis na itatapon yung mga plastic ay iniipon nila dahil maaari itong gawin nila mga parol o di kaya mga flower base kung saan ang pagre-recycle ay nakakatulong din sa ating kalikasan. At ang pang-apat naman ay ang flammable use. So, ano nga ba ang flammable? Can easily catch fire. Tama. Ito ay delikado para sa ating ito ay delikado para sa mga bata. Saan nga ba natin ito? Sa hairspray. Sa hairspray. Tama. LPG. LPG. Posporo. Ito ay nakikita natin sa mga Gas station. ito ay nakikita natin sa gas station o di kaya sa posporo kung saan nagpo-produce ito ng apoy na siyang dahilan ng mga sunog. Naiintindihan niyo ba mga bata? Yes, teacher. Magaling. Ang susunod naman ay ang poisonous. Ito ay Harmful to the body, may cause death. tama kapag may nakikita kayong mga bagay na mayroong ganito, simbolo ay hindi natin dapat iniinom o ginagalaw dahil nakakakos ito ng pagkamatay. Naiintindihan niyo ba mga bata? Yes, sure. At ang susunod naman ay ang corrosive. So ano nga ba ang corrosive? Corrosive can cause severe burns. At nakikita ito sa anong produkto kaya? Muriatic acid. Magaling sa muriatic acid kasi kapag ang liquid ng muriatic acid, kapag napunta ito sa ating katawan, ay maaaring masunog ang ating mga balat at magkaroon pa ng severe na wounds. At ang huli ay ang keep out the reach of children. Nakikita natin ito sa Gamot. kung saan ihiwalay natin ito sa mga lalagyan na maaaring madaling makita ng mga bata dahil kapag nakikita ito ng mga bata ay maaari nila itong inumin o di kaya'y kainin kung saan bawal pa ito sa kanila dahil maaaring sila ay magka-poison or ma-overdose. Naintindihan niyo ba mga bata? Yes, teacher. Magaling! At ngayon, dahil tapos na tayo sa ating pagkablakay, ay meron akong question. Para sa inyo. So, mga bata, why is it important to know the labels of the product? Me, teacher. Sige. Dana? It is important to know the labels of product because it can give us important information such as
ingredients, expiration dates, instructions, and safety warnings. Magaling! Ito ay nagbibigay ng mga safety warnings at right instruction para sa mga mamimili o di kaya sa mga mamimili or di kaya para sa ating mga sarili na gagamit sa produkto. So, ang pangalawang question naman ay, what will happen if we don't know about we don't know about the label or we don't know anything about the label? Ano kaya ang mangyayari? Julie? If we don't know about the label, we might use a product the wrong way. Buy something that it is not good for our health or even get sick from expired or harmful ingredients. So label guide us to use products correctly and safely. Magaling! So, dapat nga may alam tayo sa mga label upang alam natin kung paano ito gagamitin para makaiwas sa mga poisonous at allergies. At dahil dyan mga bata, ngayong alam niyo na kung ano ang mga safety warning signs at ang mga label ng isang product ay magkakaroon tayo ng aplikasyon upang makumbinsi ako na may natutunan kayo sa aking pagtatalakay. Ngayon mga bata, dahil natapos na tayo sa ating pagtatalakay ay igugrupo ko kayo sa tatlo. Bawat miyembro ay mag-isip at magguhit ng isang household materials label as harmful or useful. Bawat miyembro ay mag-isip at magguhit ng at least dalawang bagay o gamit na nasa bahay at i-label ninyo ito kung ito ba ay harmful or useful materials. Naintindihan niyo ba mga bata? Yes, teacher. Pagkatapos ay ipresenta ninyo ito sa harapan ng inyong mga kaklase. O sige mga bata, maaari na kayo magsimula sa aking gawain. Tapos na ba mga bata? Yes, teacher. Magaling! Ngayon, sino ang unang mag-representa sa kanilang mga ginawa? Me, teacher. Okay? Dana? Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang aking illustration or drawing na kung saan sa right side makikita natin ang nail polish remover na kung saan ito ay harmful dahil it contains harmful chemicals. And dito po sa left side meron po tayong toothbrush na kung saan ito po ay useful dahil it is for maintaining oral hygiene. Yun lang po. Magaling! Bigyan natin ng tatlong palakpak si Dana. Sino naman ang susunod na mag-representa? Okay, Rochelle? Magandang umaga sa lahat. Narito po ang aming finished output. Makikita dito ang isang pink cleaner kung saan may label na nakalagay contains toxic chemicals na ibig sabihin
We group them based on their use like food, cleaning items, school supplies, and clothes. Magaling na sagot, Libon. Ang susunod na tanong naman ay, are product labels important? Why? Okay, Rochelle? Yes, it is important because they tell us what the product is, how to use it, and if it is safe. Magaling, Rochelle. Dapat alamin natin ang safety ng isang product bago natin gamitin. Ang susunod na tanong naman ay, why should we read and understand labels before using household products? Okay, Junlin? Labels help us know if a product is dangerous, how to use it properly, and what to do if something goes wrong. Tama! Napakagaling ng inyong mga sagot, mga bata. At ang panghuli naman ay, how can reading labels help keep you and your family safe at home? Okay, Dibon? Labels warn us about harmful ingredients, give safety tips, and tell us the right way to store and use products. Tama! Napakagaling na ninyong mga sagot, mga bata, dahil ito ay nagpapaalam ng safety at right way usage ang isang label. Tama, mga bata, ang label ay nagpapaalala sa atin kung paano gamitin o kung gaano ka-safe ang isang produkto. At ngayon naman, mga bata, kung handa na kayo, base sa inyong mga sagot, ay magkakaroon tayo ng evaluation. Pakikuha ng mga papel, mga bata, at sagutan natin ang hinihingi ng ating evaluation. Tapos na ba, mga bata? Yes, teacher. Okay, mga bata, pakipasa ang inyong mga papel. At ngayon, mga bata, bago tayo umuwi, ay kokopyahin muna natin ang ating assignment. Kunin ninyo ang inyong mga assignment notebook at kopyahin ang nasa PowerPoint.